po tayo sa announcements. And of course, this is to make sure din na tayo aware sa mga next na mga gagawin na events. So, for the next months, up until July, so abangan natin yung susunod na announcement. All Sundays will be held in Greenland except for 4th Sunday of June. Dito pa rin pala ang service, pero at 4 p.m. nandoon tayo sa Jollibee North Fairview. Kasi we're aiming to really use or magamit talaga yung sa trees, yung function hall nila. So, by July 14 naman po yun magsa-start. So, by June 23, sa Jollibee North Fairview po tayo, 4 to 6. And then, July 14, sa trees naman tayo. And wait for some few announcements kung kailan magsa-start or kung doon ba ang services and other activities po. So, keep posted dahil we will share it naman sa ating mga, sa ating messenger pala. Isa lang pala yung ating kinikip na communication media. Ayan po. So, it's giving time. Giving time agad, ano? So, mayroon pong shinare sa amin last Sunday. Actually, yung mga previous Visita Iglesias nga po, yun po yung parang mensahe talaga ng Lord, di ba? Yung bigger vision requires bigger sacrifice. And this time around, last week, sabi ko, Lord, grabe no? Grabe talaga yung pag-aano mo ng giving ngayon. Yung kanya pong message sa amin is about giving. To really love God through our giving, to honor God through our giving. And sobrang nag-struck sa akin doon, actually lahat naman kami, kasi yun yung discussion namin, that not giving our tithes and offering is actually a crime. Grabe no? Bulungan kami, mga kriminal pala tayo. Mga kriminal pala kami. So, masakit siya na mensahe kasi alam mo, parang guilty beyond reasonable doubt. Parang ganun. Parang gusto ko na Lord, guilty. Parang ganun. I'm a criminal. I'm a robber. Kasi di ba nasa Book of Malakay yan na you robbers. Yun talaga ang term doon. Sabi nga, hindi siya bastang nakaw lang. Talagang may force. Di ba pag, huwag kang kikilos, hold up to. Diba? Ganun yung mga robber. Tapos pumunta sa mga bangko. Talagang may force. May puwersa, may pananakit, may pananakot, yun, intimidation. So, ganun pala, grabe. Grabe naman, Lord, criminal pala ako. Diba, robber pala tayo pag hindi natin binigay yung ating tithes and offering kay Lord. Because, sabi nga doon ng, asawa din ng pastor, si Pastor Chris pala yun, saka yung asawa niya. Sabi niya, God has given us 100%. And, sa kanya yun sa kanya galing yun. Kaya pag di natin binigay yung ating tenth nga lang hinihingi eh. But we can give, of course, more than that. Pag sinabi natin excellent giving, di ba? So, if we are not giving it, di ba, sa kanya yun. So, talagang robbers nga tayo. So, sobrang sakit siya, pero it's an eye-opener talaga. Lagi naman yan nire-remind sa atin eh. Pero minsan din, sabi ng Lord, ayaw nyo talaga makinig. Ayan, gumamit siya na ibang tao para ma-remind tayo ulit. Di ba? So, we're really so blessed with that message. And sabi nga doon, we should honor God because, we should honor God in giving because first, He gives. Second is because we must. Di ba? We must. And third is because He blesses. And ang ganda ng blessings ng Lord na pinoint out doon, isa doon is protection. And ako talagang, I can be a testament for that. Like yung biyahe, araw-araw, grabe yung protection ng Lord di ba? Minsan nga, natatakot na ako dumaan ng Fairlands danger zone. Di ba kasi laging dumadaan doon. Pero grabe yung protection ng Lord. Yun yung isa sa mga blessing na hindi natin nakikita. So whenever we really give, it's not just giving for the sake of giving and, helping the church, but it's, parang assurance of your protection din. Di ba? Pinakamagandang talaga, parang insurance. Ginawang investment. Pero yun, sabi nga ni Pastora, hindi ko alam Pastora ba siya, yung asawa ng pastor, si Marilyn Uy, my God is my giver of 100%, not my taker of my 10%. So, let's really bless God and honor Him because, again, He gives, we must, and because He blesses. And po, so maraming salamat po sa ating pagbibigay. Let's give always cheerfully. And of course, let's all welcome Pastor Henry Alumbro for the word. This morning, we'll talk about to man, or to Jesus, or
to man. And our text is very, very, very common para sa atin. It says here in Hebrews 12, 1 to 3, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart." So it's like, pag kinuha po natin yung the first sentence, that is, "Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses," and three other things, kasi ang purpose ay ganito. Si Jesus, dinanas na lahat so that we will not grow weary and lose heart. Now, Father, we thank you for this morning, and thank you for giving us this opportunity to learn from your word. May this word, Lord, will find a place, a special place in our hearts, Lord. And not only will meditate it, but God, we will apply it into our lives. In Jesus' name, Amen at Amen. Bilang pastor po, ay hindi lang ako kundi yung other pastors, especially those pastors na nag-umpisa talaga, nag-pioneer talaga ng church. Yun talaga silang nag-umpisa, nag-sacrifice, nag-effort, nag-endeavor, lahat na siguro na pwede nyo sabihin, no? Lumuhod, di ba? At nanalangin, at pagminsan nagutom, no? Isa sa mga dilema ng mga pastor is kapag marami ng members, lalo na members pupunta, at tapos ay there are other people who are coming from other churches, ay makikita mo maraming mga attitude na hindi naayos. At isang attitude ay itong pagtingin sa tao. Kung nakita nyo po yung mga pastor, ilan na ba yung pastor na nakita nyo? Marami, di ba? May matangkad, may hindi masyado matangkad, may payat, may hindi masyadong payat, di ba? May buhok at wala masyadong buhok. Okay? At may gwapo at may medyo hindi gwapo. Pag nakita nyo sila, may marunong mag-English at hindi marunong masyado mag-English. Okay? Pag nakita nyo po yun in perfection ng mga pastors, hindi po yun perfect. Lahat mayroon silang weaknesses, lahat may kakulangan. Ha? So, kapag yan po yung titingnan natin, madali tayong di ba? Ayun yung pag-usapan natin ngayong araw na ito. At kayo diyan, no, sa online, no, ay matuto tayo lahat, no, sa salita ng Diyos na ito. Napapansin ko po yung premise ni Paul sa kanyang argumento dito sa Book of Hebrews chapter 12. Yung premise niya is in a form of conclusion, parang ganon. Hinahanap ko talaga kanina madaling araw, no, kung ano ba talaga to.
Ang sabi niya, therefore, ibig sabihin nun, mayroon na siyang sinabi before this. Okay? Before these verses. Therefore, sabi niya, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, tayo daw po ay pinapalibutan ng mga saksi. Okay? Ng mga saksi, yung observer, yung nakatingin sa atin. Yan yun ha. Ikaw, na Kristiyano ka, tumanggap mo sa Panginoon, mayroon ka ng audience. Ang audience, ano yan ha? Ang audience, no, plural in form actually yan, no? Hindi audiences, no? Okay, crowd or crowds, di ba? Mayroon na nakatingin sa atin. Ayan, tumanggap sa Panginoon yan. Oh. Lalo na yung mga pastor, no? Na nagpapastor, maraming nakatingin doon, nagbabantay. Okay? Sa bawat member ng church, kung saan man kayo nilagay ng Diyos na bahay o opisina, maraming nakabantay sa inyo. Okay? Sino ba dito naging athlete? Ako kasi naging athlete din ako. Yung una kong laro is 100-meter dash. Okay? Sprinter po ako. So ngayon, hindi na. Okay? Nag-football din ako. Hindi ako pinalab sa basketball, although ang laro ko ay patrimonyo. Lahat tayo, di ba? Ang alam ko yung pool, wala masyadong pawis, no? Yung billiard, di ba? But when you are familiar with that, yung nasa meet kayo, o nasa palaro pambansa, makikita mo yung mga athlete doon sa baba, lalo na sa running, di ba? Yeah. Tapos, yung buong stadium na yan, lalo na sa Pilipinas, ang lalaki ng mga stadium na natin. Grabe, may 50,000 stadium, no? Seat stadium. Maraming audience, pumapalakpak sa bawat ganyan. So, pag sinabi natin, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, it means that the athletes are having an audience to which they are being watched as they perform. Yung mga tao po yung tumitingin doon sa athlete, and it's not the other way around. No? Makakita ka runner na lahat titingnan ganyan habang sa tumatakbo, tumitingin. Hindi madadapa siya. Okay, maunahan siya because of the mixed concentration na meron siya sa sarili niya. Wala po kayong nakikitang basketballista na palaging, hello, ganon, di ba? Habang nagda-dribble o kaya na ganong bola, walang concentration. Natuwa tayo ngayon sa volleyball. Sino nang mahilig sa volleyball? Di ba? Naka-bronze tayo ngayon. No? Ang gagaling ng mga young athletes natin, tong-tuwa ako doon, no? Lalo na si Sisi, di ba? Si C actually yun eh, kasi siya yung Sisi na yung, ano ba tawag dyan? Basta Shell. Yun ang pangalan niya, si C. Kaliit-liit, pero pag tumalon, grabe talaga. So, natutuwa po tayo. Pero pumapansin sila sa audience. Hindi. They have to perform, to concentrate to what they are doing. Okay? In the church, all of us must perform for example, ministry, our duty sa ating Panginoon. Hindi tayo tumitingin sa tao, basta sabihin na, approve kaya ako dito, di ba? Yung bang, kamusta sis, kamusta brother, okay ba yung performance ko, okay ba yung pagbe-bass ko, okay ba yung pagki-keyboard ko kanina? Walang ganun eh. Walang ganon. So, in our Christian journey, isang beses ay tinanong po ako ng pastor, nagsusolicit po siya ng support and loyalty. As in, parang support or loyalty, o pastor sa akin ka pa ba? Kasi parang mayroong issue at that time patungkol sa kanya, and the whole church left us the 30 people. Ang 30 people na yan ay siya naman nag-umpisa ng pinakamalaking church sa Novaliches.
Alam nyo na yan kung ano. At saka Bulacan. Sabi ng pastor, sabi niya, Pastor Henry, ganito, ganyan. I was in Makati at that time. And he called me. At ang sabi ko lang sa kanya, I may not trust your person, but I believe and respect your calling. Pag minsan, kapag you caught in between doon sa anumang klaseng tao, no? Yung pastor mo, okay? Mahirap magbigay ng statement to affirm your loyalty and your support. Ha? Kunyari, may mga chismis patungkol sa pastor nyo, o anong gagawin mo, you may not believe me, but, you believe, okay? My calling. Naniniwala kayo sa calling. Kasi, ang calling ng bawat isa, ay sacred yan sa harapan ng Panginoon. Lalo na yung mga pastor. Kaya pag may nakita akong pastor na starter ng church, ang laki ng saludo ko. If we are a biblical runner, ibig sabihin nun, sinusunod mo talaga yung sinasabi ng Bible. If we are a biblical runner, we will never look upon people. Kasi yun ang sinasabi. We are in the church. We have fellowship together. We are not supposed to depend our running from other people. Okay? We will never look upon people, but it's the people who are looking at us. If we are aware that the world is watching at us, yung mundo, una sa lahat, tumitingin sa atin. Yan, yung mga lingkod ng Panginoon, no? Ha? Yan yung mga ganyan yan, mga born again yan. Alright? And hindi lamang yun. Cloud of witnesses refers to the saints. Yung mga anak ng Diyos, lalo na yung mga Kristiyano, di ba? No? Nakakaya naman yung brother na yan. Di ba? Makakaya naman sister na yan, Kristiyano pa naman. Dinadala ako sa kahiyan. 'Di ba? Parang ganon. So there are two types of crowd na tumitingin sa atin. The world or the unbelievers or the Christian world watching at us. Okay? Kung aware po tayo diyan and we are a biblical Christian, then it is only then that we can do things that God entrusted us to do, no? Kasi tayo ay sinaved, kasi tayo ay na-sanctified, kasi tayo ay nabago sa ating ugali, kasi tayo ay nabago sa values sa ating buhay, at in love tayo sa Panginoon, and that we fear the Lord. Alam mo, simula talaga ako nakakilala sa Panginoon, meron akong fear sa Lord. Meron talaga akong takot na kakaiba na hindi ako pwede magwala. Okay? Kayo ba makapag din sa akin na sabihin natin, lahat naman tayo dumaan sa sa high school. Nag-high school kayo, no? Okay? Ang high school kasi ang magulo sa lahat. So, in my time sa high school, pinag-aagawan po ako ng mga grupo, ng mga so, pinagbibigyan ko lahat yan. But dumating sa punto na, hindi naman nakalimot ako, dahil hindi ako nakatanggi at that time, no? Nalasing po ako. Ang dami ko ininom. Pero, hinatid ko naman sila lahat. Totoo pala yung hinahatid mo ng paatras, no? Pagdating sa hagdan, di ba, pagapang, di ba? Tapos, kauwi ka na ng bahay mo. Pagkatapos, pagdating ko doon, sabi ko sa pinsan ko, na lang yan, parang limang beer ato, 6 na yan. Sabi ko, inumin na natin yan para bukas wala na. Alam mo, nung painom na akong ganyan, tapos, napahiga ata ako doon. Paghiga ko, wala na, yung CR nandun. Yung suka ko nauna sa CR, hindi pa bukas yung CR, tapos natulog ako doon na parang hindi ko ba alam kung anong ginawa ko doon sa loob ng CR. Tapos sabi ng auntie ko, Dodoy, yung nanay ko, yung anak mo dito, sabi niya, gumagaya na sa dalawa niyang kapatid. Sabi ng nanay ko, ay hindi totoo yan.
Sabihin mo, ganito suto. Hindi totoo yan. Hindi naniwala nanay ko na magagawa ko yon. Kasi naniwala siya, someday na magiging pastor ako. So ano man yung pinagdadaanan ko, journey ko lang at that time. At hindi siya naniwala na magiging ganon ako. Nakapagtataka, di ba? So, pero lahat naman tayo ganyan. Tapos, hindi naman sa pagbubuhat ng tag dito ng bangko ko dahil nakatayo ako dito. Gwapo ako dati. Kung loko-loko lang talaga ako, no? Kung loko-loko lang talaga ako, wala akong di ba? Talagang marami talaga akong girls sa school. Pero nakita naman ni Louie, no, yung mga barkada ko. Nakita mga barkada ko, 'di ba? Ang gaganda nila, yung mga best friend ko nung high school. And then sa high school naman, lalo na kabatch ko, they pay all the respect talaga sa akin. So, kung sira ulo talaga ako, 'di ba? Kung hindi ko kino-consider yung fear ko sa Lord, then magkakalat ka ng gusto. Na-guess nyo? Okay? So, ako, bilang Kristiyano, nakabang ako, nakakaya nito. So, nakakaya kay auntie, ba naman yan? Sabi ko, loko-loko to mga to. Sisihin mo yung lahat ng mga tao sa paligid mo. Alam mo, nanghaharana ako. Yung mga, Santa Barbara yan, dati, yan ang tawag doon, parang town siya. So, one time, umuulan-ulan, tapos yung dadaanan mo yung mga talahib na may amorsikos, yung pantalon mo punong-puno ng bulaklak na matinik, di ba na? Tapos, mga 2 kilometro from nilakad namin yun, madilim pa. Tapos, paakyatin ko lang sila sa bahay kasi mayroon daw mga girls. Ay, pagdating ko doon, kilala ko pala yung mga girls. Yung mga tipong ganyan. Mapaakyat ko lang sila. Mga ganyan sa probinsya dati. Yan, liligaw kakanta kahit hindi wala sa tono. Magdadala ng taga-kanta at taga-gitara. Yung mga ganyan. So, yung mga ganyan, marami akong pagkakataon na pwede akong lumabas doon sa kalooban ng Diyos. But pinaka-bold talaga din na na ginawa ko is, at alam ni Pastor Louie, how I declined to be maybe one of the best musician in Iloilo City, no? That is, a counter offer nung ako'y pumunta na sa Bible School. Sabi ko, engage kasi ako sa sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. So I have to go to the seminary. And nung napunta kami ng Boracay, I told my band leader na alam mo yung ganitong sitwasyon ko dati. Sabi niya, natutuwa naman ako. But it took me so long, no, to share to him. At buti na naging Kristiyano yung band leader namin. Ewan ko, no? Yung pinakamatinding yung kasi mga girlfriend niya, mga anak ng gobernador, tapos may habol sa kanya, may sasaksakin siya, may mga ganyan, yung mga sitwasyon sa buhay niya. But kapag nandiyan ka, marami kang mararanasan na mga temptation. But bilang isang Kristiyano, kahit inside the church, mga petty crimes lang yung nagawa namin dati. Yung pagkalat-kalat, di ba, yung bang, kasi almost kami na po yung nakatira sa church Kanya-kanya kami kwarto, parang ganito kalaki. Ang bawat kwarto namin, ganyan. So, pagdating may mga convention, may gawain, kami po yung nag-volunteer na maglinis. Pero one time, sabi ng pastor namin, pag nauhaw kayo dyan, uminom na lang kayo dyan kung ano gusto nyo. Abay, ilan lang kami? Parang 6 lang ata kami. Naubos namin isang case na soft drinks. Tapos, pinatawag kami ng pastor namin. Hiyang-hiya ako noon. Ba naman kayo? Grabe naman kayo uminom ng soft drinks. 6 lang kayo? Tag-ilan kayo? Tag-ilan yun? Tag-4? Ganyan? Hiyang-hiya. Yung mga ganyan, yung mga kaso namin dati. Pero nakakahiya na yun. Sa akin, criminal. Yung fear sa God kasi na-develop sa akin yan. I have to do the ministry. Dahil takot ako sa Panginoon. Even started the church.
na wala na akala na ako nag-start ng church dahil sa takot sa Panginoon. Right? Now, in our days, walang yung sinasabing takot sa Panginoon eh. Naiba kasi habang ko ino-observe yung mga Kristiyano ngayon, walang ganito. Walang consciousness na may tumitingin sa'yo, mag-behave ka. Right? So, sabihin ko sa Tagalog, nilista ko nga dito, kaya sa Diyos at sa mga nakamasid na manduro ka ng tao. Di ba? Or Kristiyano pero lasinggo. Kristiyano pero mabisyo. Di ba? Kristiyano pero babaero o lalakero. Kristiyano pero manluloko or swindler sa English. So, yung mga ganyan. Bilang musician also, may tendency na habang ka nagpi-play ganyan, magpapasikat ka. But ako yung musician na simple lang. Ako naman yung musician na sabi ng iba magaling daw ako. Pero sabi ko naman sarili ko, magaling na ba yun? Diba? Ako yung musician na dati pag nag-perform, mga ilang minuto bago yung concert or bago yung performance, nininervyos ako. Lalo na yung mga kasama ko. Pumunta na ako sa harap ng stage, sa stage pala. Hindi sa harap, no. Sa taas ng stage. Pagdating ko sa likod ko, wala ang drummer ko, wala yung bassista ko, wala. Binalikan sa backstage. Ay, mas matindi pala nervous nila sa akin. Nagpo-push up sila. Huy, ano ginagawa nyo dyan? Ganyan. Kami yung mga parang timid na personality. Kailanman parang hindi ko naranasan yung magpasikat sa harapan ng tao. You know why? Because I am conscious enough with the presence of God. Pag ginawa ko yon, I i-invite ko yung curse sa sarili ko rather than the blessing of God. Kaya mahirap. Very crucial yung nag-lead ng worship. Very crucial. As you lead the people in worshiping, you may lead them to believe in you or lead them to the Lord. So as we walk, because there are witnesses. Isa-isahin ko pa ba? Arvin, may tumitingin sa'yo. Okay? Isang church, no? At maraming churches nakatingin sa'yo. Hindi lang si Arvin, yung katabi mo. Okay? Ayan, lahat tayo may nakatingin sa atin. May naniniwala sa atin. Kaya, sa ating journey, sa paglakad natin sa Panginoon, ang sabi dito, I suggest that, the Word of God suggests that yung mga unnecessary loads dapat i-remove. Okay? Meron na ba kayong nakita na pumunta ng church, dinala yung buong kusina? Okay, ang dami niyang damit na dala. O kaya may maleta. Sino ba nang pumunta sa church na para kayo pupuntang abroad? Okay, may camping. Now, ganito, let us throw off everything that hinders. Everything. Yung iniisip mo na ito'y makapag-hinder, makapag-stop sa iyo, no? And that sin that easily entangles. Yung kasalanan na madali ka lang gapusin. Okay? O hindi man gapusin, magdadala sa iyo sa mga liko-likong relationship, landas o sitwasyon. Sin that entangles. As we travel, as we journey, as we do our race, dapat daw tanggalin natin yan. No? Kaya yung mga athlete ngayon, yung mga damit ng mga athlete ay paiklian na, di ba? Pa-lighter na. Okay? Pag swimmer ka o kaya ano ba yan? Ano ba yung magbabike ka tapos magsiswim ka. Ano yan? Triathlon. Ayan. Yun. Kanilang mga suot-suot, light na yun. Di ba? Light. Kasi hindi pwedeng ma-absorb yung tubig or kaya yung sweat
para ikaw mabibigatan sa iyong pagtakbo. Ganyan. So, light, travel light, no? Ang 1 kilo kasi ng pag nag-travel ka, mahal. Magkano bang kilo ngayon? Magkilo ngayon. Magkano bang kilo sa eroplano ngayon? Mahal, di ba? Mahal, di ba? Ayun, pag dinagdagan mo marami. Ay, ako pala. May first time ko sa Bible school, laki ng aking maleta. Ganyan ang aking maleta, oh. Ganyang kalaki, ganyan. Tapos ganyang kakapal. Hindi ko nga madala eh. Hindi ko nga eh. Takot ako na, wala akong gamit doon sa Cebu. So, my first time also na sumakay ng aeroplano, dala ko laki-laking luggage. Ay, hirap pala nun. So, the next time, hindi ko na ginagamit yung ganyan. Backpack na lang. Tapos, na lang. Well, anyways, a lot also of messages and sermons are preached in this verse, mga kapatid. At, ano pa ba ang pag-aralan natin dito pagdating sa pabigat sa ating katawan? And then, when we talk about sin, let's go to 1 Corinthians. Kasama lang. Sandali lang naman to. 13, 4-7. Patungkol sa love, no? Sin that entangles. Sabi dito, love is patient, love is kind. Pero yung susunod dito, it's a negative, no? Presentation. It does not envy. And it does not boast. It is not proud. Yung boast at saka proud, parang pareho lang yan, pero may degree, no? May degree. Okay? May bigat yan. Mayabang, no? Alam nyo yung pag sinabi mo proud or nagyayabang ka, di ba? Ako lang. Mas magaling ako dyan. Ganyan. No? Kung ano ang meron, lalo na yung pastor mo, no, leader mo, marami ka interpretation kasi masyado kang envious. Diba? Sabi ko nga pag naglagay ka ako siguro ng isang sa Facebook, kunyari, yung maglalagay ako ng any material blessings kay God. Dalawang ibig sabihin yan. No? Ang unang impression ng tao na nakamasid ay sasabihin niya na yan, prosperity gospel. Okay? Yung pangalawa, blessing. So depende doon sa pagtingin ng tao, no? Sa ipopost mo, no? Yung mga tao may talagang envy talaga matindi ngayon. Dati nag-appreciate, sabi ng Bible, mag-rejoice ka sa mga accomplishment ng iyong kapwa. Rejoice with them. Huwag kang inggitero, huwag kang inggitera. Okay? Wala ganyan. So, huwag kang magmayabang na parang ikaw lang yung magaling. Okay? Ako nga, lang ako jack of all trade, pero master of none. Halos lahat nasubukan kong gumawa. Dito sa bahay, lahat na, alam nyo ba kung may problema kayong tubero, si pastor na lang tawagin niyo, marunong ako. Okay? Lahat dito, 100% sa bahay, napalitan ko na yung mga dapat palitan. Okay pa? Okay? So, marami kong nagagawa na hindi naman masyadong maganda, pero at least nagawa ko sa standard na meron ako. Pero hindi ko pwedeng pagyayabang. Tulad ng aircon na yan, pagyayabang ko ba yan? Diba? Di bali na, no? Napagod naman ako dyan para tayo lahat ngayong umaga nito ay malamig. Mainit bang ulo nyo? Hindi, di ba? Hindi tulad ng dalawang natin, meeting dito, parang umiinit yung ulo ko dahil mainit nga, di ba? Pero ngayon parang gusto nyo ng jacket. Si Doña Ami, hindi na siya nagja-jacket. O dati, nagreklamo yan Kunting aircon lang So, lakasan pa natin. Lagyan mga sa 17. Okay na ba kayo? Ayun. So, mga ganyan, no? Pag minsan nagugulat na lang tayo, si pastor maraming nagawa. Pero, hindi ko naman pinagyayabang yan. Kapag ginawa natin isang bagay para sa paglilingkod, sa pamamahay mo, sa community, lalo na sa church, di ba?
Palagi yung church natin, pag set up ng church, halos sa akin lahat ng gagaling yung yung direction, tama, di ba? Kasi that service, that is ministry. Paglilingkod po yan sa mga tao. Nakita niyo naman yung mga churches na pinuntahan natin. Diba? Yung cornerstone, di ba? Ang ganda-ganda. Diba? Pero hindi nyo lang alam, magandang cornerstone, mga membro, hindi maganda. Hindi nakapagbili ng ng make-up. Dahil, kasi pinagagastos doon lahat. Pero matindi namang si CF. Tad-tad ka ng sorry tagalin natin. Tad-tad ka ng ng mga ganyan, no? Hindi mo alam kung saan ka titingin, ganyan, no? Pero nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Hindi pagyayabang po yan. Service kasi yan. Yung paglilingkod na maging comfortable ka, hindi ka mahirapan. Pero unlike sa mga churches dati, na walang ganyan, in our times, walang ganyan. Pero alam nyo, walang nag-aaway sa church. Walang nagtatampuhan sa church. Walang no? Everybody runs their race, di ba? And everybody respect everybody. Everybody honors everybody. Yung ganyan. So ngayon, pag minsan, sabihin natin, for the service of the Filipino, for the service of the churchgoers, ito ginagawa ng mga churches. But hindi natin nakikita yung lalim ng kanilang paggawa niyan, yung binibigyan ka ng tamang serbisyo. Hallelujah. Amen? Service, pagdating sa dati, mga bangko natin, tumayo ka dyan. Pumila ka dyan. Di ba? Pero maganda yung bangko namin dati in Makati dahil tatawag lang, can you prepare 4 million for me? O sige Henry, I'm on the way. Akit ako doon. Pagdating doon, ang ganda ng upuan, couch talaga. May candy. For example, maraming tao, tatayo ang branch manager at mag-asikaso sa iyo. Walang doon. Ang tindi ng service. Pagdating ko ng BPI, pagdating ko ng BDO, sabi ko, ba't nakatayo mga tao dito? Buti na lang ngayon may mga upuan na. Tama, di ba? Tama, di ba? Ayala, may mga upuan pag ikaw ay nasa grocery, di ba? Or sa department store. Pero ang SM, maghanap ka ng sulok mo. Di ba? Minsan nandun ka sa ilano ng underwear. Doon ka nakaupo. Kasi naghanap ka ng di ba? Ha? Ano? Meron na daw ngayon. Kunti lang. Anyways, yung ginawa ng tao na hindi para magyayabang, ginawa ng isang institution, ginawa ng church for the service. Pagdating mo sa isang church na maganda, hindi dahil mayabang sila, dahil prepare yung lugar para sa'yo, para ma-welcome ka. May air condition, hindi dahil pasikat. Church namin, may aircon. Ano ngayon? Di ba? Yung church, linagyan ng aircon yan para maging komportable ka. Tapos hindi ka nagtatights, pero gusto mong magpalamig. Mga ganyan, di ba? So, ganyan. Let's go. Anyways, balik tayo sa 1 Corinthians. It is not rude. It is not self-seeking. No? Yung para lang sa sarili mo. Or it's not easily angered. It keeps no record of wrongs. Walang historical. Pag mahal mo yung pastor mo, pag mahal mo yung church mo, wala kang sasabihin. Di ba? Kung mayroon lang ako sasabihin sa mga pastor ko, ang dami kaya. Pero yan, natatakpan ng pagmamahal yan. May natatakpan ng pagmamahal. Ako nga, nung time na ako nag-aral sa Bible School, pag pupunta lang ako ng Bible School, papabaunan ako ng shampoo. Kaya nga nakalbo ako dahil sa shampoo na yun mga ganyan. Yung shampoo dati na laki-laki, 2 litro, mga ganyan. Mga ganyan. Bibigyan ka ng church ng, hindi naman regular talaga na Buti sa time ko, na mayroon tayong mga Bible School students, they are well, financed. In the Bible School, bitawan ako ng ate ko, I have to work to continue to study. Yung parang ganon. So, anyways, mga kapatid, kasi mahal mo, wala kang masasabi dahil natatabunan ng iyong pagmamahal. Now, it doesn't keep records. Love does not delight in evil. Okay?
but rejoices with the truth. Palaging hanapin niyo ang katotohanan. Ano ba talaga ang totoo? Okay? Pag may trouble sa church, for example, na I don't like really trouble sa church kasi hindi naman ako troublemaker na pastor. Bakit may mga ganyan mga tao sa church? Gusto ko talaga ngayon tayo magmamahalan tayo. 'Di ba? Kung ano man, 'di ba? Kung ano man. Kung mayroong tawag diyan, pagkukulang sa mukha, sa ugali, di sabihin mo, 'di ba? Sometimes we get the secondary information from secondary people, 'di ba? Punta ka doon sa first na talaga, tanungin mo kung ano talaga, kasi you can never be freed without having the truth. Always, confirm. Okay, anyways, ganun po yan. For James 3:15 to, anyways, James 3:16 na lang to 17 or 18. For you have an envy and self-ambition, there you find disorder and evil practices. Kapag mayroong inggitan at saka may self hinahanap, na may iangat, ay palaging may disorder at mayroong evil practice. Alam nyo, in the church must always have that order. Kasi kung ang church ay linuluko ba ng Banal Espiritu, the Holy Spirit is the Spirit of order kasi yan. Okay? Now, if there are troubles in the church, hindi ibig sabihin yung lahat na tao ay yan. Of course, ang ating kalaban pumapasok sa church to do something to disrupt the fellowship. Alright? Now, ngayon, siyempre dapat meron tayong challenge din pagminsan. Verse 17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and then sincere. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Ang church must be, aware doon sa harvest of righteousness. Okay? Impartial palagi tayo. Sincere palagi yung natin sa tao. Ngayon, lalabas tayo, di ba? Kakain tayo ng KFC at saka Jollibee. Ba't natin ginagawa yun? Dahil gusto lang natin kumain ng Jollibee at saka KFC. Nakakaumay yung fast food. Hindi, because we are looking for a place, and also, kung may place na tayo, makuha natin yung place na yan, we will invite people, di ba? Kasi we want to see the righteousness, the harvest of righteousness. Kasi we are this kind of people, sabi ni James na to, ito dapat tayo, wala tayong selfish ambition, but everything for the glory of God. Tama, di ba? Ginagawa mo, pupunta tayo ng trees, di ba? Natutuulan sa trees, ang weakness ko lang doon, ang ayaw ko talaga, ayaw ko na maghakot ng mga upuan. Mahirap na sa akin na maghakot ng upuan. Okay? Wala naman tayong logistics, no? O kaya bibili tayo ng bagong Tamaraw FX. Wala naman magda-down. Wala din tayo pang bayad doon sa hulog. Di ba? Ang ganda ng Tamaraw FX na bago ngayon. Di ba? Malagyan natin ng mga upuan. Ganyan. Wala naman gusto mag-aral, mag-drive. Alam niyo yon? Okay. Ako nga nasisipa bakit dalawa yung sasakyan ko raw? Isa lang naman ako nagda-drive. Oh. So, kailangan pa ng ibang driver dyan. Okay, magbabayad ako ng driver. Yan, ganyan, di ba? Tumutulong sa atin ngayon si Pastor Joshua. Ba't hindi naman na sa lahat na panahon, di ba, Josh, ganyan, ililibre ko, di ba? Babayaran ko. Siyempre, di ba? Wala namang serbisyo na walang kapalit. Tama, di ba?
hindi ka palit dahil binabayaran mo, ina-appreciate mo yung service niya, yung kanyang ministries for the Lord. But when all of you knows how to drive, kayo mga lalaki, dapat mag-drive na kayo. Kahit wala pa kayong sasakyan. Kaya nga wala kayong sasakyan dahil hindi kayo kumukuha ng lisensya. O, ganun yun. Ako, nagkaroon lisensya, wala akong sasakyan. O, di ba? Ba't napunta tayo doon? Anyways, 1 Peter 2, 1-3. Rid yourselves of all malice and all deceit. Ito pa kasi nagpapipigit sa atin eh. Dapat bilang magaan lang yung church. Simple lang tayo sa church. Tama, di ba? May pagkakataon bigyan tayo ng Panginoon ng chance ulit to do the harvest. Dapat walang ganong issue. Ha? Walang heavy load. Rid yourself of all malice and deceit. Hypocrisy, ay grabe itong hypocrisy na ito eh. Hindi mo talaga maano na eh. Ang bait-bait kaharap mo eh. Pagtalikod mo, grabe, no? Mayroon sa Bisaya, di ba? Kaharap mo parang anghel. Pagtalikod mo parang sigbin. Alam mong sigbin? Yung di ba yung aso na wolf is sigbin. Di ba? Yung wolf. Yan. Kaharap mo, angel siya. Pagtalikod mo, wolf pala siya. Ganon yung mga kasabihan sa Bisaya. Okay? So, hypocrisy. Envy ulit. Slander of every kind. Marami palang slander. No? Type of slander. No? Slander 1, slander 2, slander 3, slander 4. Di ba? Pag minsan yan, lumulusot yan sa prayer meeting. Alam mo, pag-pray natin sino ba? Na lang. Pag-pray natin si Elmo. Kasi si Elmo, alam mo, atin-atin lang ito. Pag-pray natin siya. Na sana makapaghanap, tatanggalin ko dito sa online na, makapaghanap na siya ng spirit-filled na mayaman na mapangasawan niya para hindi na siya mag-work, mag-concentrate na lang saan. Pero atin-atin lang to. Kasi naman, hindi niya in-expose sa sarili niya doon eh. Maya-maya, alam mo pagtakbo ng pag-prayer, bago mag-prayer, sira na yung tao. Di ba? Tuloy ko, Elmo? Okay. Nag-uusapan. Marong ganyan. So, type of slander, meron parang holy slander. Hindi mo alam. Kasi pag-pray mo nga, di ba? No? Pero pinagchichismisan mo na yung tao, di ba? Sinira mo na. Di ba? Sa mga natin, sa mga cell group natin dati, ewan ko ba, ayaw nila ng G12. Kasi ang G12 ay tama lang, 1 oras lang dapat pag-usapan ay ganito. Pero ang dami-dami na pinag-uusapan, kung ano-anong pinag-uusapan nila, ay di may mga slander nandun. Kaya sabi nga ni Peter dito, maraming type of slander. Dapat wala yan sa church. Okay? Okay? Payag ba kayo doon? Payag kayo? Alright, pag-usapan natin, slander natin yung mga biblical character, lalo na si Jesus. Okay? Ito pa nga like newborn babies, crave, sabi dito, pure spiritual milk. So that, by it you may grow up in your salvation. Ang kaligtasan pala natin, kailangan natin i-feed ito para tumaba ito. Tama, di ba? Tama? Bakit kayo may church? Bakit tayo may mga sambahay? Kasi kailangan natin tumaba sa ating spiritual life. Yung salvation natin maging matibay. Hindi yung 10 taon ka na sa church, pagkatapos nagtampo ka, no? Save ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ayoko na dyan. Mag-Muslim na lang ako. Di ba? Kukwento ko sanang gumawa nito Sige, kapiraso lang. Tatanggalin ko naman talaga Sabi ko, alam mo ba, nag-aral ako sa ganito, ganyan. Siyempre, kinikwento ko yun, pumunta ako ng seminary, yung life ko na ibigay ko sa Panginoon, ganyan. Kaya mabait din yung mag-ama na yan sa akin, dahil, di ba, may utang sila sa amin pa na 6,000 Mabait sa amin yan, kasi alam nila pastor ako.
Pero actually, ano sila? Mexican sila. Alam niyo na Mexican? Okay. Italiano. Okay. Mga INC. Okay, mga incorporated. So, napasok doon yung usapan namin sa, ba't ang dami-dami yung mga sekta? Sabi ko, alam mo yung mga evangelical, marami yan, sobrang dami yan. Magkakasundo lang kami sa 4 na four major teaching. And kapag yung may mga doctrine sila sa amin 16, 'di ba? Yung iba 21, whatever. Basta sa biblical point of view lang. Sabi ko, magaling sa Bible, okay yan. Sabi niya ganon. Kasi ako, pastor, ako eh. Alam mo naman, iglesia kami, di ba? Iglesia kayo dyan. Iglesia kayo, hindi ka nagsisimba. Para kayong mga Katoliko na hindi nagsisimba. Sabi, Katoliko ako eh. Pero hindi nagsisimba. O may nakita kang Katoliko palagi sa church, di ba? May respeto ka. May nakita Katoliko, hindi nagsisimba. Taga Grace Gate, hindi nagsisimba. But anyways, pumunta din usapan namin. Tapos, alam mo, sabi niya, pastor, si tatay. Yan, palagi yan doon. Ako naman, sabi niya, muntik na kami matiwalag. Kasing asawa ko, hindi talaga. Buti na lang. No? Ano na siya, nabaptize na siya. Kasi ititiwalag din kami pag hindi. Okay na ba? Sige. Pero kung ano man, magsimba ka para malaman mo. Marami mga tao kahit mga hindi Kristiyano, kahit mga Kristiyano daw sila pero hindi sila nagcha-church. Katoliko pero hindi pupunta ng church. Di ba? Pangit yung ganon. You know, sa atin, yung nag-grow tayo sa ating salvation dapat. No? 10 years, 20 years na tayo sa Panginoon, mas lalo yung pagmamahal natin sa Panginoon, mas lumalalim. Walang pwedeng pumigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, sabi dito, you know that you tasted the Lord, that the Lord is good. Really, the Lord is good. Amen? Good ang Lord sa ating mga buhay, and He will remain good forever and ever. So, ganito, yung toxic na people are very hard to listen and to talk with. Kayo ba toxic? Toxic ba kayo? Pag toxic ka, walang lalapit sa'yo. Iiwasan ka ng mga tao. Toxic ka nga eh. Di ba? They have burdens that are not laid at the cross of Jesus. Kung ikaw nasuko mo lahat sa Panginoon, hindi ka maging toxic. Amen? So, in life, yung mga toxic people, they don't progress. In their Christian life, they don't grow mature. Right? Ito may mga taong maraming dinadala. Pangalawang punto. Mag-alas 12 na, no? Di ba? Hanggang 1:00 naman tayo dito. May aircon naman eh. Journey life with consistency. Let us run with perseverance the race marked out of us. May nakatakda na talaga na karera para sa lahat sa atin. Nakatagda, no? Iba-iba ang nakatakda. In a running, meron di bang 1 kilometer, 2 kilometers, di ba? Meron ganyan. Meron 30 kilometers. Saan ka ba doon? Ako, magsi-62 na ako, birthday ko this month, oh. Hindi ko pinagayabang yan, pero sa 10, birthday ko, ha? Okay. Wala ako lilibre sa inyo dahil wala tayong simba sa oras na yon. O baka magpapa-Jollibee na lang ako, di ba? Sa Fairview. Abang-abangan nyo na lang. Hindi na pwede. Ikaw, Pastor Ray, Brother Ray, kaya mo pa ba? Tumakbo? May mga certain distance na tayo, di ba? Dati nakapag-bike ako ng mga 16 kilometers times 2. Papunta pabalik eh. Di, 32. Okay? 32 kilometers. Ganyan, di ba? Ngayon, hindi na pwede. Pero in the Lord, merong tayong may race ang bawat isa. Hindi pwedeng hindi ka mag-race. Every one of us must be in the race. Nakatakda na yan sa atin. So, kung nakatakda yan, we must finish it with consistency. Palagi nandiyan ka. Okay? Mahirap ang takbo ng buhay, pero dapat daw tiyagain natin.
Nakakapagod tumakbo pero dapat tapusin ang takbo. Dapat diretso na may pagpapagal ang takbo. No? Bawal ang umuwi sa bahay habang tumatakbo ka. Bawal ang magpunta sa mall kasi may karera ka. Okay? E pag minsan mayroong dumarating na mga distorbo sa ating schedule, di ba? Pero dapat maging consistent ka sa Christian life mo, sa pagtakbo mo sa Panginoon. Hello? Okay? Hindi pwedeng nandun ka sa grandstand, no? Tapos tumatakbo ka doon. Nakita mo lang yung doon, may nagtitinda ng sorbete. Bibili ka mo ng sorbete. Mamaya, inaiwan ka na, di ba? Ay, meron pala akong takbo, ganyan. Consistent dapat. Consistent. Runner tayo. In a Christian race and journey, wag paandap-andap. Yeah? We will be missing a lot of good things from the Lord na kahit sa simpleng pagpunta sa church o pag-join sa gawaan, hindi natin magagawa. Hallelujah. Sa ngayon siguro, kailangan na natin maging matapang sa natin, no? Pag-deal natin sa bawat isa kasi kailangan natin ma-remind ng remind in a hard way, no? Para tayo ay magiging magpatuloy sa Panginoon. Inconsistencies are not good in our integrity of trust. Kapag hindi ka consistent sa workplace man o saan ka man na area o sa church ka, hindi ka pagkakatiwalaan because it reflects your nagkakaroon ka ng bad integrity. Wag mong yan, hindi naman ba tawag sa inconsistency? Hindi naman hindi naman faithful yan. Wag mo na ibigay dyan yung ministry kasi nawawala yan tipong ganon. Now, sabi dito that we only became inconsistent when we don't understand why we are in the race. Kung di mo alam na yung buhay mo pala, yung buhay Kristiyano, yung journey mo, ay pagtakbo para sa Panginoon. No? Yung life na to ay pagtakbo para matapos mo. You will never become consistent. Hello. Sana po, nakukuha natin minsan na Panginoon. And number 3, it's the most thing. Do it for Jesus. Let us fix our eyes sa baba so that you will not grow weary and lose heart. Fix our eyes, hindi kay pastor. O siyempre, makinig ka rin kay pastor. Nakikinig ba kayo sa akin? Nakinig ba kayo? Alright? Sa mga hindi nakikinig, say amen. But have to fix our eyes on Jesus because He's the author. Siya yung author. Sa kanya nanggaling ating faith, hindi naman kay pastor. Sabi nila, si pastor, namin yan, father in the faith yan. Parang mali, di ba? Because yung source ng faith mo, sa kay Jesus lamang, He is the author. And if He's the author, He's the finisher. Because He's the Alpha and the Omega. He's the first and the last sa buhay po natin. Ito pa. Oh, for the joy set before Him, endured the cross. Palagi nakadugtong yung cross Scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinful men. Na ngayon, so that you will not grow weary and lose heart. Kapag nakatingin tayo kay Lord, gagawa ka ng ministry mo kahit na hindi ka sinusuportahan ng pastor mo. Diba? Kahit hindi ka kilala ng pastor mo o ng leader mo, diretso ka kasi nga kay Jesus ka lang Ginagawa mong bagay na kay Jesus lang Alam mo kami, Pastor Louie, kung hindi lang kami sa kay Jesus talaga, wala na. No? Siguro 5 months pala yung church ng Grace Gate, wala na. Tayo. Mabigat magdala ng church. Di ba? Magbigat mag-mentor ng mga tao. Sorry, but siyempre, lahat naman tayo may katigasan, di ba? Ang common sense sabi ng mga pastor, mga member, matigas yung ulo. O ilang tigas ng ulo, nung dadalhin mo. Di ba?
Wala na, 5 months na lang tayo. Hanap tayo ng ministry. Mag-mission na lang tayo. Punta ng bundok, di ba? Magpapakain lang tayo ng ano dun. O kaya sa mga mahihirap, di ba? Abutin natin sila, di ba? O kaya iikot ako, magiging evangelist ako, tapos maglilehans ako sa mga tao na hindi ko naman membro. Mangre-rebuke ako, di ba? Mag-healing crusade ako, di ba? Ha? Pwede ba yan? Ha? Huwag tayo mag-run ng church. Alam, kung hindi lang kay Jesus, ang tagal na namin. Nagas nyo? Paglilingkod sa Diyos, pag-serve sa Lord, fix your eyes on Jesus, hindi ka magtatampo. Okay? Huwag mo sabihin sa pastor mo, ba't sila mayroon, pastor, ako wala? Unfair naman yan. Kung you fix your eyes on Jesus, Lord, bakit sila mayroon? Ako wala. Di sagot na kaagad ng Lord yung ano mo, di ba? Doon ka nung tingin, lahat na ireklamo mo, lahat na i-blame mo, ka Jesus na. Did you get the point? Okay? Lahat yun, fix our eyes on Jesus. We will not stumble, we will serve properly, we will not grow weary, hindi ka mapapagod, di ka magtatampo. Kasi Jesus, siya lang titingnan mo. Blind ka sa lahat ng mga bagay na kita no para hindi ka aya-aya because yung mga bagay na yan, it will not help you grow in the Lord. But maging sensitive ka doon sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos na nanggaling kay Jesus, doon ka mag-grow. Okay? Hindi ka pwede mag-grow sa pagtatampo. Hindi ka mag-grow sa pag-i-envy. Impyerno ang labas mo niyan. Hello? Kaya sabi ni Paul, kay Jesus lang. Kay Jesus. Even to the point of death, kay Jesus. Yung mga disciples, sila Paul, okay? Kay Jesus lang sila nakatingin. Handa sila mamatay dahil kay Jesus. Hallelujah. So, we can fix our eyes on Jesus because He has already paid off all of those, yung mga sinasabi ng mga tao, yung mga negative na mga tao, yung mga accusation ng mga evil men, nadanas na Jesus yan. Kaya doon tayo kay Jesus. Amen? Huwag mong pansinin, fix on me and you will not grow weary. Huwag mong pansinin ang daigdig dahil di naman ikaw si Sharon. Hallelujah. Huwag mo dalhin na lahat ng problema. Okay? Concerned ng mga tao sa church kasi hindi naman ikaw si Sharon Cuneta na pasan mo ang daigdig. Kaya walang hero. Gets nyo ba? Nakakatawa naman to, conclusion na ako, pero I have to put it that way. Para, diba? Tapos tigilan mo ang ikaw na. Dahil ang totoo naman talaga, si Lord lang. Pag minsan yung sobrang yabang natin, ikaw na nga, ikaw na. Alam mo, ako naghakot ng upuan, ako nag-set up ng ganito, ako lahat ganyan, ako ganyan. Sige, ikaw na nga. Di ba? Ikaw na. Pero alam mo, dapat nagagawa natin yan dahil kay Jesus lamang. Yung Panginoon lamang. Okay? Alam mo sa church, pag Sabado dati, di ba, as we prepare the church, we pray for the seats, yung mga upuan, na yung uupo doon, lumago at makinig sa Lord. May mga ganyang preparation. Diba? In our days, talagang yung prayer meeting, sobra. Hanggang magdamag. Ngayon dito, wala tayong magdamag na prayer meeting. 1 hour lang, walang uma-attend eh. Hello? Kasi hindi ginagawa para kay Jesus. Okay? Magpa-fundraise. Sa Cornerstone dati, pinagnanakaw yung mga gamit namin. O sige, let's go, let's fundraise. Okay, caroling. Sa putikan. O hinahabol ng aso. Caroling, makapag-fundraise lang para mabili. May mga ganon. Ginagawa yun. Bakit? Mahal mo ang Panginoon dahil kay Jesus. Ang blessing hindi magagaling sa kapwa mo, Kristiyano eh. Ang blessing magagaling yan sa Panginoon. When the Lord starts to bless your life, sabihin mo na, Lord, naging tapat talaga ako sa iyo. Anyways,
Tatapusin na natin to. Huwag kang titingin sa tao, kay Jesus lamang. Dahil ang tao nagkakamali, si Jesus never siyang nagkakamali. Actually, He never fails. Okay? 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 Para maging tuloy-tuloy ang ating fellowship, para maging tuloy-tuloy ating paglilingkod sa Panginoon, mamili ka. Kay Jesus ka ba titingin o sa tao ka tumingin? Okay? Kasi anyways, mga kapatid, no, sa ating paglilingkod, sa ating journey sa Lord, huwag niyong kalimutan, bawal magtampo sa church. Bawal pag-uusapan yung weaknesses ng pastor. Amen? Bawal, no? Lahat natin dapat titingnan yung mga positive, yung lalago tayo sa ating Panginoon. And let's help together. Amen? Amen? Parang ayaw nyo ata, ah. Okay? Okay? Yung prayer meeting natin, ayusin natin. Yung mga cell group meeting natin, ha? O, ano lang, yung prayer request lang, ha? Wala na dugtong, ha? Okay? Baka mamaya, nako, dangerous, no? Okay, so let's pray. Father, we thank you, God, for this morning. Salamat, O Diyos, na kami po ay tinuruan niyo muli, Panginoon. That this Hebrews 12, O Lord God, really is a very important thing, principle na tinuturo mo sa amin. For us to become consistent, for us to really fix our eyes on you. Kahit dahil ikaw naman talaga yung author at saka perfecter of our faith. Ikaw yung reason, ikaw naman yung destination namin, ikaw ang lahat nagbibigay ng blessing sa amin. And may all, Lord God, kung lahat kami, Panginoon, nandun yung attitude, yung practice ng aming pagiging Kristiyano, ay alam po namin, God, we will not lose heart. And we all together, na magiging malakas kami, magiging enthusiastic kami, magkaroon kami ng zeal, Lord God, to really serve you more, and even, Lord God, in bringing people for that harvest of righteousness. We thank you, Lord, for those people, the saints, the Trinity, the heavenly host, who are serving as our great clouds of witnesses. Pag minsan, hindi kami aware na gumagawa kami na para na-enjoy pa namin yung mga maling gawain. But God, sorry, we ask for forgiveness from you. And this time on, Lord God, magiging maingat po kami sa aming paglalakbay sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.